Darling, what am I do? I'm so in love with you. Am I to blame when I exclaim, love me And now, ladies and gentlemen, our next offering is our very own native melody, dedicated to each and every province of the Philippine Islands. Bahay kubo kahit munti. Alas 5 na ba? Opo. Pauwi lahat ng mga tao. Sandali lang. Hala, makakauwi na kayong lahat. Ay, sandali lang. Bakit ba kayo masyadong masipag sa pag-uwi? Samantalang sa pagsisimula naman ng trabaho, makupat kayong lahat. Hindi maaari sa akin yung mga ganyang bagay. Hala, uwi na kayo. Bakyo, tapusin mo agad ang mga gawain mo, tumuwi ka sa bahay at meron ako yung pagbibilin para sa mga gawain bukas. Opo. Ay, Gia, Opo. umuwi ka agad sa bahay, baka kayo nantabayan ng senyora, ha? Opo, Don Alvaro. Nangya ka, nariyan ka pala. Saan ka paroroon, giliw ko? Huwag mo kang abanahin, pinagmamadali ako ni Don Alvaro. Sandali lamang, sabik na sabik akong makausap kita. Hindi ba nag-uusap na tayo?
Ngunit, ang ibig kong sabihin ay, ewan ko ba't hindi ko masabi. Ngunit, nasabi ko nang di makailang ulit na ikaw ay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailan pa tayo pagkakasal? Pakasal? Iulit-ulit mo naman. Di ba sinabi ko sa'yo kailangan muna makipag-usap kay Mantakyo? At si Mantakyo naman pupunta kay Doña Lucia. At si Doña Lucia naman pupunta kay Don Alvaro. At pagkatapos, baka maaaring maayos. Ano rin mo na? Ang sa'yo, napakaraming taong kakausapin pa. Baka mamaya pati pare hihingihan pa ng pahintulot. Hoy, ang maging rena ka man wala kong kakausapin ganyang karami. Dapat mo nga namin ako tinatangkilik kay Doña Lucia at Don Alvaro Lopez. O yan ang pag-ibig mo sabi siya, ho. Silang nabasa ko sa mga magazine Amerikano pati ito. Amerikano? Kasi ganda ng aming radyo, senyora. Ay, dahan-dahan kayo yung bagay na yan, ha? Baka masira yan. Ba, Ina? Anong mga kaguluhan ito? Ay, dali-dali niya at magsilayas na kayo, ha? Sinudumihan niyo lang itong bahay, ah. Ano, kumusta, Iha? Mabuti naman. Alam mo, Alvaro, ang dahilan ng lahat ng yan ay ang radyong ipinadala ng ating anak na si Antonio upang mapakinggan daw natin ang kanyang mga palatuntunan sa radyo, sangayon sa sulat na ito. Aba, hindi masama. Bakit sila lang ating radyo? Kaya hala nga, subukan nga ba natin radyo? Ibig ko nga po sanang subukin, senyora, eh. Ngunit sa karamihan ng mga bagay na pagkakabitan, hindi ko matutunan kung paano ko mapatutunog. Tunay nga. Sa karayang mga nalalagay na itong kuntil-butil, mahirap pabatid ang isang hindi nakala. Ngunit, paano natin ngayon mapatutunog ang radyo ito? Don Alvaro? Alam niyo, ang tanging nakaiintindi ng musika dito sa Hacienda Jose. At inaakala kong patutunog niya yan. Dahil po sa yan, ay kasalukuyan siya lumilikha ng isang radyo. Kawayan. Kawayan? Si Jose? Anong malay ni Jose? Ang tanging nalalaman niyan ay kumalabit ng gitara, awitan ng mga bituin kung hindi kakarap. Hindi ba? Nakita mo na, Alvaro, ganyan ba ang mga tauhan natin? Wala palang ginagawa yan kundi makinig ng harana ng binatang yan. Takyo, huwag kang kumatakata ng mga bagay na makalilika ng gulo. Aba, hindi po. Totoo ako, Don Alvaro. Nakita ko pong umaawit kanya, hindi sa mga bituin. Ay, magtigil ka. Alalaman ko ang nangyayari sa'yo. Naninibungo ka patkat ba'y pakibig ka kay Jesus. Nakita na ninyo at ibig pa naman ninyo ko ipakasal dyan. Ano palagay mo sa akin? Bakit? Ay, Ano pala nga sa sa pagkatao mo? kusina. Wala po ako kasalanan. Sinabi ko na sa'yo sa kusina. Tara po sa mga tao. Tungo ka sa kusina! Yeah. Hanapin mo si Jose. Nung magamit natin ang radyo. Opo, yun din po. Alvaro, halika nga TV ko namang malaman masulat sa atin ni Antonio. Aba, mangyari pa. Atin kang tignan. Ano ba ang sinasabi? Minamahal kong mama, ano ang lagay ng iyong karamdaman? Pinadala ko sa inyo ang isang radyo na huling modelo sa taong ito. Sabihin mo sa papa na ang inyong lumang radyo ay gumagalagal na. Ako'y naniniwala na dahil sa kasalanan niyan, ay hindi niyo mapakinggan mabuti ang aking palatuntunan sa radyo. Ang nagmamahal, Antonio.
nakalulugod ang tunog na inyong instrumentong ginawa? Dapat magkaganito. Pagkat musika ang tanging kalaguyo ko sa buhay. Sa aking pag-iisa sa dilim, musika ang tanging nagbibigay ng liwanag, ng aliw, at kung magkaminsan, ay luha ng kasiyahan. Kaya nga, tignan natin kung ang musika ay maaari kang pakanin. Para may makain ng aking ama, ay walang kailangang magtrabaho siya pagkat naririto ako. Kaya nga ba? Iniisip ko na nga ba kung bakit ka masyadong nagluluwat. Ano bang pakialam ninyo? Hindi na naman oras ng trabaho. Ano? Ano sinabi mo? Dapat mong malaman na pagkatapos ng amo, ay ako ang may kapangyarihan dito sa asyenda. Ano? Pinakapangalawan ng amo sa asyenda? Bakit? Masarap ka na bang sinisilbihan sa pagkain? Gusto na, tatay. Alalahanin mo, baka ako mawala ng trabaho. Hoy! Nasabi na ba sa'yo na pinatatawag ka ng amo upang paandar ng radyo? Asa nga pala patawarin niyo ako. Kasi pinatatawag ka na amo upang panarin yung bagong radyo pinadala si Nirit Antonio. Panda rin ng radyo? Oo. Ngayon din, tatay, babalik ako agad. Tayo na. Hoy! Saan ka pa paron? Bakit? Hindi ba alam niyo sa'yo patungo sa bahay ng matanda? Mauna ka na nga. Pinigil kita, Gia, sapagkat nais kong ulitin pa sa iyo na kung bakit hindi ka papakasal sa akin. Nais kitang paligayahin. Ngunit kung kay Jose ka makakasal, ay, hindi mo ba nakikita ang kanyang karalitaan? Dahil sa nalalaman niyo, Mang Takyo, hindi ako maaari kung walang pahintulot ng mga amo. Naintindihan niyo ba? Mga amo? Ang pahintulot ba ni Don Alvaro at ni Doña Lucia lamang? Pues, madali kong ayusin sa kanila yan. Napatango mo na ba? Kailan ba ang kasal? Tayo na. Huwag natin pagpumbulag na walang nakikita kung hindi puro pangarap. Sige. Pupunta ka na ba sa trabaho? Oo, Atang. Kumusta ang ating senyora? Ay, kaawa-awa naman ang senyora. Lalong lumulukha ba ng oras. Kasi kay aga mo. Siyempre ikaw na una sa gawain at ikaw naman ang huling umaalis. Huwag mong pansinin yun. Ang dapat mo sikapin ay yung pagpapaganda para kay Mang Takyo na alam kong... Utang na loob, kung mabanggitin sa akin ang nakabubuis na taong yan. Bakit naman? Hoy, anong ginagawa mo rito? Hala, sunod sa trabaho. At ikaw naman. Ha, sunod dito. Hoy, madali ka't baka hinahanap ko yung senyora. Gia, nagdaan lamang ako rito upang makita kita. Bakit mo sinabi yun? Nakikita mo naman ako sa oras-oras. Lahat ng oras, county para sa akin. Ang gusto ko sana ay makikita kita sa lahat ng panahon. Nalalaman mo ba? Nalalaman mo? Inipong ko itong bumbilya ng radyo namin sila. Baka magamit mo sa radyo mong ginagawa. O gano'ng kikilalanin ko sa iyo? Pagkat ginala ko na magpabili sa Maynila. Ito na lang kulang sa aking radyo. Pag nakita mo tapos na, magugulat ka. Kaya ba? Oy, iniisip ko, bakit hindi ka magpunta sa bayan? Magpagawa ka ng bagong terno, sapatos, at isang magarang sombrero. Inaakala ko magbabago ka at magiging makisig na lalaki. Ako, de Amerikana Turbata? Oo! Naluloka ka na ba? Ba? Oy, sino may lagay niya sa ulo mo? Bakit hindi ka naman magsuot ng trahe de senyora? At tingnan naman natin kung ikaw ay mag-iiba. Aba ba, tinabon nabi ko, meron ng lipstick. Lipstick? Stick! Ito.
pasukin yun? Di ko kilala at di ko namukaan. Sila papasok sa bahay. Dalhin ang mga maleta. Narito. Narito, Antonio. Sino ka ba? Ako po, Takyo. Oo. Dati tayong magkakalaro nung tayo yung mga bata pa. Naalala ba ninyo? At bago kayo lumuwas, ay pinangako pa ninyo sa akin tayo babalik agad. Oo nga. Takyo. Mas tayo mag-away. At natatandaan mo pa ba na palagi mo akong tinatalo? Siya nga po eh. At akin pong dinaramdam. Wala kang dapat talalanin. Ngunit napakalaki yung pinagbago mo. Kaya mabisig at mataba kay sa akin. Salamat po, senyorito. Ngunit kayo rin po ay malaking pinagbago. Napakarangal ninyo at makisig na lalaki. Limutin natin yan. Kumusta ang umat mo pa? Nandiyan po sa komedor. Mama! Mama, Antonio, anak ko, kumusta ang aking ina? ganito. Gaya ng nakikita mo. Mama, hindi ba kayo nakakalakad? Malaki ang kagustuhan ko, ngunit hindi ako makalakad dahil lang sa aking rayuma. Ngunit, Mama, bakit hindi niyo pinalam sa akin na masama pala ang inyong kalagayan? Ngayon din ay dapat kayo magamot. Nangalang ba pa? Siya ay gusto kong makausap. Ang papamuhi nga sa etas at nagbibihis, siya mananaab agad. Ang mabuti ay siya ay kausapin ko ngayon din. Jose! May sasabihin ako sa'yo. Aba, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Alam mo, nakita ko si Senyorita Antonio na kung siya napakakisig. Hanggang ngayon wala pa ako nakakita kagaya niya at ang kanyang damit ang ganda-ganda. Hindi na mukha sa mga artista na nakikita ko sa mga magazine Amerikano. Hoy! Huh? Kinakausap kita. Walang kabuluhan yan. Siya gaya lamang ng iba. Gaya ko. Aba, hindi. Ibang-iba. Pag nakita mo siya, mamamangha ka. Bueno, ko'y bibili ng Amerikana, pantalon, korbata, at sapatos para ikaw ay masiyahan. Hindi ba yun ang gusto mo? Aba, hindi. Huwag na muna ngayon. Ano kaya? Atin siya kalain ng malaking hirana mamayang gabi. Alam mo na, bilang pasalubong. Ano, payag ka ba? Nasa iyong pananalita. Nakahanda ako sa anumang gagawin pa sa ating amo. Masunod lamang ang iyong gusto. Salamat, Jose. Maraming salamat. Hintay ka muna. Pero hindi ako makabibili ng pantalon at Amerikana para mamayang gabi. Hindi na bali, magparang Tagalog ka na lamang. Ha? Bueno, kung ikaw ay luluwas, si Antonio sasama sa'yo. Pagkat ang asyenda, hindi ko maiwanan ng ganyan-ganyan lamang. Salamat, Papa. Yan ang pinakamabuti na dapat natin gawin. Subalit aking sasama si Gia. Kung hindi ninyo ikagagalit, senyora, hindi ko nga po malaman kung paano ako dapat magsimula eh. Ngunit malaw na pong panahon na hinihintay kong ganitong pagkakataon upang maipagtapat ko sa inyong lahat na ako'y may tangkang pakasalan si Gia. Ano? Pakasalan siya. Opo. Nalalaman ko na ang bagay na ito ay pagtataka ninyong lahat. Binabala ko sana isang araw na humingi ng inyong pahintulot. Ngunit yayamang at dumating na ang ganitong pangyayari, ay manarapat ko na ipagtapat sa inyo ngayon. Hintay kayo muna. Ano bang gusto tang nangyayari? At sino si Gia? Sige, ay isang anak lamang ng ating kasama. Siya wala nang ina ni kamag-anak man lamang. Ang mamatay kanyang ama, ay aming inampun. Ngayon dalaga na. Siya ang pinakapansaming bulaklak ng buong asyenda. At halos lang lahat ng binata dito ay napapaliw sa kanya. Siya nga ba? Bueno, Mama. Lahat ay gayak na. Sa loob ng 2 o 3 araw ay luluwas tayo. At paniwalaan ninyo ako ng mga doktor sa Maynila ay gagawa ng milagro sa inyo.
Maraming salamat, anak ko. Magaling. Alam po ninyo, senyorito, ang haranang ito'y handog namin sa inyong pagdating. Talastas namin na kayo may biging sa musika, kaya ito ang aming sinalubong sa inyo. Salamat. At salamat sa inyong lahat. Senyorito, maaari ba ninyong hatulan kung sino sa dalawang pangkat na kumanta ngayon ang nanalo? Ang mga babae o ang mga lalaki? Napakaselang tungkulin ang inyong inuutos sa akin. Subalit para sa akin ay kapwa silang mabuti. Hindi ba? Ngayon, senyorito, para mahusto ang aming palatuntunan, maaari bang pawitin natin si Gia? Napakatamis ng kanyang tinig. Iya? Papa, yung ba ang bata sinabi niyo sa akin kanina? Oo, iho, yun nga di iba. Bueno, nahan siya at nais ko rin mapakinggan. Gia. Gia? Oy, tawagin mo si Gia. Ayun po siya. Gia! Gia, halika nga rito. Bakit ka ba nagtatago riyan? Halina, sinilip sa Don Alvaro, gusto marinig ang kumanta. Hindi maaari, minanarinig ka na. Sandali na, subukan mo. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Halika nga rito. Bakit ka ba nahihiya? Mangyari po eh. Ako yung nahihiya. Pero ano ikahihiya mo, Iha? Iya, awitan mo na nga kami. Sige na. Para mo ng awa, kumanta ka para sa amin. Ano na? Marami ka pang kuskus balungos. Ano na? Halika rito, Iha. Magpaula ka sa kanila riyan. Mangyari po eh. Sige na. Ako po yung nangingimi.
Ano ba ikinahihiya mo? Gagang bata ito. Papa, talaga palang nakaakit ang kanyang boses. Hindi ba? Ha? Oo nga. Papalam na po kami sa inyo. Magsisilisa ba kayo? Opo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat kayo. Iya. Huwag mong limutin sa ng pinto at mga bintana, ha? Opo, Don Alvaro. Gia. Gia, napakaganda ng tinig mo. Salamat po. Ngunit kung kayo po yung nakaupo niya, paano ko masasarang bintana? Hindi bali yan. Tunay na tunay yun. Ako'y balisa. Oo, hindi ako nagkakamali. Ang kanta mong narinig ko ngayong gabi ay parang isang panaginip. Oo, isang panaginip na nagkatotoo. Gia, napakaganda mo. Ngunit, senyorito, hindi niyo ata nalalaman ang inyong sinasabi eh. Oo, nalalaman ko. Sa iyong bikas, ganda. Tinig na katangi-tangi at ang aking orkestra. Naku, ikaw ay matatanghal sa Maynila. Senyorito, hindi ko masabi sa sarap ko ng bintana. Iwan mo nga muna ang bintana. Nalalaman mo ba? Matagal na akong nananaginip makakita na isang babaeng kagaya mo. Ngunit, senyorito. O, tinatawag na ako ng senyora. Baka kagalitan ako ito Iwan mo na yan. Ako bahala. Ano po? Nasaan ang ligaya ng buhay? Puso ko'y laging may kalungkutan. Bakit ka minsan man ay di matanaw? Sa kislap ng bituin ng di ka na mamasdan. Nasaan ang tapat na pag-ibig? Tunay nga ako'y nasasabi. Kung ikaw ay sa akin lalapit, ang ligaya ng buhay ay di mawawaglit. O kay sarap namitan ang aking nakakamtan, ngunit yaring aking buhay ay wala pang paraluman. Nasaan ang ligaya ng buhay? Puso ko'y laging may kalungkutan. Bakit ka minsan man ay di matanaw? Sa kislap ng bituin ng di ka na mamasdan. Ay, nasaan ang tapat na pag-ibig? Tunay nga ako'y nasasabi. Kung ikaw ay sa akin lalapit,
kabayan, tayo muna. Pupunta ata rito, mag-ayos na ako. Sandali, magpapaganda ako. Sabi ka. Hello. Hello? Hello. Napakaganda mo ngayon umaga. Naku naman kayo. Alam mo, Gia, ang aking hangarin ay ikaw ay magtagumpay sa Maynila. Nananalig ako na ikaw ay matatanghal. Tunay po ba yan? Paniwala ka sa akin. Gaya po ba nito? Tingnan nyo, ganito po ba? Yan. Kagaya yan. Rito, ibig daw po kayo makausap na senyora. Sabihin mo, narariyan ako. Bueno, paalam na ha? Gia? Ay, Diyos po. Ay, alam nyo, aking makakarating sa Maynila. O, doon ba, marami daw doon bahay, maraming tao, maraming auto, at ang sabi pa ng senyorito, ako daw ay kakanta sa radyo. Siya nga ba? Oo, at ang sabi pa ng senyorito, ang pagkanta daw sa radyo ngayon ay haharap ka lang sa mahabang tubo. At pagkanta mo sa mahabang tubo ngayon, maririnig ka na sa buong mundo. Siya nga ba? Oo, madali lang. Teka kayo, ha? Kayong orkestra akong kakanta. Teka, urong niya, urong. Ang buhay ng artista ay laging masaya dahil sa napapantok sa awit at tugtog. Malinas pagsikapan ng ating pagkanta na tayo ay purihin at laging palakpakan. Ito ang ating ngayon na upang masinag. Walang nakakakita, sa dina'y mapagulat at tayo'y makakita na upang magalang. Talaga masinat sa sayaw ng pahinga. Ito ang ating ngayon na di masinat. Ang masinda at lang makakakita at tuloy ng magulat at tayo'y magpapikot. Walang talaga masinat sa'yo na pahinga. Ang buhay ng artista ay laging masaya kahit sa napapansin sa awit at tugtog. Halina't pagsikapan ang ating pagkanta na tayo ay purihin at laging palakpakan. Ito ang ating ngayon na upang masinag. Walang nakakakita, sa dina'y mapagulat at tayo'y makakita na upang magalang. Talaga magbinasa sa sayaw ng pahinga. Ito ang ating ngayon at di masasugan. Ang masinda at lang makakakita at tuloy ng magulan at tayo'y magpapikagalan. Talaga magbinasa sa'yo na pahinga. Ano? Ito? Radyo? Oo, Sino pang naglagay ng kalukuhan na yan sa ulo mo? ang senyorito nyo. Sinabi niya, pakakatayin daw niya ako sa radyo sa Maynila. Ang senyorito Antonio. Huwag kang ganyan. Bakit ayaw ba akong tulungan magtagumpay sa aking hangarin? Hindi sa ganon. Kalastas mo naman na ako'y nahahanda sa anumang hirap. Makita lamang kitang maligaya. Tunay ba? Napakabait mo. Hoy, bakit hindi ka sumama sa amin sa Maynila? Ipagpapaalam kita sa senyorito Antonio.
Marahil papayagan ka niya, mahal na mahal niya ako. Nalalaman ko. Ngunit salamat na. Hindi ko maiwan ang aking amang bulag. Walang mag-alaga sa kanya. Tsaka ako hindi binatang syudad. Huwag kang malungkot. Ayaw mo't ayusin ko aking radyong kawayan. Nang pagkanta mo sa Maynila, ay palagi akong makikinig. Parang ikaw ay nasa feeling ko. Talaga ba? Gagawin mo yan? Oo, ipinangangako ko. Ang sabi ng senyorito, tuturuan daw niya akong kumanta ng English at Kristina. At ang unang kong kakantahin ay yung bang nababasa ko sa magazine ng Amerikano. Teka, ganito murong ka, ha? Sige, to. I love you. All day I find you're on my mind. All night I dream of you. It doesn't matter if Ano? Ano nangyayari sa'yo? Hindi kanya ng pagkanta niyan. Kantahin mo kagaya ng dati. Bakit niyo ako pinipilit pa kantahin ng English? Sinabi ko na sa inyo hindi ako maaari. Bakit din niyo ako kantahin ng Tagalog? Oy, alamin mo na tayo ay nasa Maynila. At ang dapat mong kantahin ay Ingles. Sapagkat ang nakikinig, nasusuya na sa mga kantang Tagalog. Ulitin natin. I'm so in love with you. Darling, what can I do? All day I find you're on my mind. All night I dream of you. It doesn't matter, dear, whether you're far or near. It's all the same, my heart's aflame, burning with love sincere. I may sound silly and funny, telling you this thing, but I feel so sunny, my heart just sings. Darling, what can I do? I'm so in love with you. Am I to blame when I exclaim, love me Hello, Rosie. Antonio, naparito ko upang ipagsama ka magpasyal. Padali ka sana, taghihintay mama sa kotse. Sandali lamang, ha? O, hintay ka muna. Sino bang babaeng yan? Isang bata lamang siya na galing sa aming asyenda. Magandang kumanta, hindi ba? Siya nga ba? Yan ang akala mo. Hindi ko gusto ang boses niya. Hintayin kita sa baba. Sandali na lamang at mananaog na ako. Sige, umpisa natin ang panibago. Bueno, bukas na rehearsal, ha? Talagang yan si Antonio napakamasyadong... Kinalulungkot namin na nangyari. Nalulungkot?
kung nababatid lamang ninyo. Anong gusto ninyong sabihin? Alam ninyo, ganito nangyari. Naparito ako sa Maynila upang maging tanyag na manganganta. Napakalambing ng kanyang pananalita. Napakabuti niya sa akin. Natuto akong ibigin ko siya sapagkat marahil ako'y nagkamali ng akala na ako'y kanya ring minamahal. Bakit ipinalagay mo hindi ka niya iniibig? Sino yung babae na punta rito? Sino siya? Sabihin mo sa akin. Sige na, sabihin mo. Ah, yun ang nobya ni Antonio. Isang kaibigan lang niya, Antonio, hindi ba? Oo nga, Chip. Sino yan? Tuloy. Ano gusto mo ata? Magpapaalam ka na naman bang manawak ngayong gabi? Hindi po. Dahil po malaking bagay na nangyari sa akin. Dapat ko sabihin sa inyo. Dapat po niyo malaman. Malaking dakan. Hindi kita maintindihan. Alam niyo, sa lugar linggong ito, walang ginagawa si Mantakyo. Kundi magpagawa ng maraming kawain sa asyenda na wala kang pahintulot. At nagpapagawa ng malaking bahay. Isang malaking bahay? Anin? Sa lahat po, binabalita niya na sila ni Gia pagkakasal. Oras na dumating galing sa Maynila. Nagpapagawa ng bahay para kay Gia. Nang wala akong pahintulot? At hindi pa po yan. Ang pinakamasama sa lahat ay ginagamit ng taong sinusulduhan ninyo upang magtrabaho sa bahay niyang itinagagawa. Ano? Ginagamit ang aking mga... Tawagin mo nga po dyan, pero sabi mo, ibig ba siya makausap na hindi? Opo, opo. Alam niyo, pinakamabuting humali kay Mantakyo ay sinse. Napakabuti ng tao. Aba, sino ka magtuturo sa akin ang aking gagawin? Hala, sulong! Tawagin mo si Tagyo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Hala, sulong na! Nangyari sinse. Hala, sulong na! Opo, sandali po. Atang! Atang! Alam mo, meron kong mahalagang bagay, ibabalita kayo. Sa tamen, utang na loob. Tingnan mo lang kung anong oras na. Pakinggan mo ako at mahalagang bagay para sa'yo. Si Mantakyo ay palalayasan sa asyenda. Anong pakialam ko niyan? Utang na loob. Pakitignan mo lang kung anong oras na. Kakanta si Gia ngayong alas 9. Ah, hindi mo nababatid? Kung si Mantakyo ay palayasan, ikaw marahil ang kahalili. Sa akin na walang kwenta yan. Utang na loob. Pakitignan mo lang kung anong oras na. Sige na. Hala na. Ah, wala akong panahon at hanapin ko si Mantakyo. Ibig ko na ko siyang matanda Utang na loob. Mantakyo, pagbuti nakita ko kayo, ibig ko na kausang matanda ngayon din. Ngayon din? Bakit? Ewan ko. Hoy, anong ginagawa mo dito sa looban ng bahay sa gantong oras ng gabi? Wala po. Gusto ko po lang malaman kung anong oras na. Sulong, umuwi ka na. Hindi ko na gustong mangyari ito uli, ha? Atang, para mo lang awa. Pakitignan mo lang kung anong oras na. Utang na loob. Hindi, Mari. Patitinggan ko kung anong hatol ng matanda kay Mantakyo. Hatol? Anong hatol? Ikaw ba yung maging katiwala na asyenda? Pagkasalan mo na ba ako? Pakasalang ka? Nakita mo na bang mabuti ang pagmumukha mo sa salamin? Ang mukha ko? Bakit? Anong diferensya ng mukha ko? Wala. Tagyo, sagutin mo ang dalawa kong tanong. Ito nga bang ikaw ay nagpapagawa ng bahay para kay Gia? Opo. At totoo rin naman ginamit mo ang mga tauhan sa asyenda ng pagpapagawa ng bahay na yan? Opo. Kung gayon, hindi ko na kinakailangan ng paglilingkod mo. Dapat mong alamin na mga kawayan mo ipinakuha. Ang bahay mo ipinagawa, walang halaga para sa akin. Ngunit ang kaparaan ng ginamit mo siyang nakabumuhi. Yan ay pinakilala mo na ikaw isang taong hindi karapat-dapat sa akin lubos sa pagtitiwala. Kaya, makalalayas ka na. Ngunit, hindi ko na kinakilala ang mga paliwanag mo. Lumayas ka! So! Makalas na yun, ha?
at mapalad, ang dilim ay biglang nawala. Sa kislap ng bituin nagliwanag, ang ligaya ngayon'y nalasap. Hiwag ang aking nakita, tumimo sa puso at mga mata. Ang nais ko sana'y lumagi, ikaw'y makapiling, o aking sinta. Ang buhay hanggang libingan, at kung ikaw ay wala, ang ligaya ko'y mamamatay. Ganda mo giliw, ang siyang pangarap, ang bawat hirap na nakakamtan ay napawing lahat. Ito ay tunay, pumutyang paralungan, saksi ang langit, nasumpang ko ikaw. Ikaw ang buhay, ikaw nga lamang, ang siyang handungan ng aking pag-ibig at pagmamahal. And now, ladies and gentlemen, we're proud to present to you the Madonna of the Air Lanes, Miss Gia Roa. She will render for you a song that has taken the country by storm. I'm so in love with you. Let's all give her a hand, please. Come on. Ano ibig niya sabihin? Ikinalungkot ko, ngunit sumusunod lang sa utos si Maestro. Ganun ba? Hindi ako kakanta ng out Amerikano. Kakatayin ko ang awit ng amin na yun. Ngunit, Miss Roa, tunay na tunay. Tatay, tumutunog na. Ha? Saan ka ba? Nakanta na ba si Gia? Hindi po, iba pong istasyon ito eh. Oo. Tatay, baka kamukuryente. Marahil marami nakikinig sa kikiyan na yan, ano? Marahil nga po.
Bakit anak? Hindi ba makuha ang istasyon? Hindi pong istasyon tatay, kundi itong aking radyo ayaw tumunog. Tila po itong isang tubong binigay sa akin na giya ay may diferensya. Anak, hindi niya kasalukuyang kumakanta na siya ngayon? Marahil nga po. Kailan kong sakunan nito. Kailangan marinig ko siya. Nangako ako sa kanya. O eh, bakit hindi ka pumaroon sa bahay sa asyenda? At humingi ka ng pahintulot sa matanda na makinig sa kanilang radyo? Ngunit tatay, hindi pa ako nakapapasok sa kanilang bahay. Hindi bale. Ikaw nga ba rin napakabait na tao? Ang nagbibigay sa lahat ng paniwala na siya masama? Eh si Takyo. Si Takyo ng kanyang mga hangarin. Siya nga po ba? Yan po yata ang pinakamabuti kong gawin. Hirap na lamang ang naging aking Bakit ang puso ko'y walang mga gilid kong nakikinig. Ito'y buong puso kong inihahandog sa isang tao ngayon ay nasa malayo. Ngayon ko lamang nadama na siya ang tunay na may-ari ng aking puso. Siya isang taong umiibig sa akin ng pag-ibig na dakila, tapat at walang pagmamaliw. Magandang gabi po, Don Alvaro. Pagpatawad po ninyo ang aking pagkaparito. Nalalaman ko pong hindi dapat ako pumarito ng ito. Walang anuman yan. Ibig ko'y bumalik ka bukas ng umaga. At tayo kitang makausap. Mayroon akong bagong gawaing ibibigay sa iyo. Opo. Gia, ba't ka kumanta na ibang awit na wala akong paintulot? Ano sa'yo? Gia, napakaganda ng pagkaawit mo. Pinabati kita, Gia. Salamat po, Doña Rosia.
Bueno. Mag-inuman tayo para sa tagumpay ni Gia. Huwag na. Maraming salamat. Senyora, huwag sana kayo magagalit ngunit masama ang pakiramdam ko eh. Aba, kung ganun sasamahan kitang umuwi ngayon din. At ikaw, Antonio? Magpapaiwan na kami, Mama. Yan na kayo, ho? Rosie, diyan ka na. Tio, dahil na. Hindi ko maintindihan yung batang yan. Pinalitan ng kanyang kanta. At ngayon ay masama raw ang kanyang pakiramdam. Hindi ko malaman kung bakit siya nagkakaganyan. Oo, nalalaman kong dahilan. Siya ay may pag-ibig sa'yo. Ano? Hindi ba, Mama? May pag-ibig sa akin? At ano ang palagay mo sa akin? Bulag? Ano ba anak ang pakiramdam mo? Nakabota. Mabuti po, tatay. Maskip lang ng kaunti. Pero tama na. Lampunin niya, segunda mano lamang ito eh. Ay, tatay, kung hindi ka lamang bulag. Ang gusto kong sabihin ay, kung makikita mo lamang ang suit ko ngayon. Naguguni-guni ko. Ay, kung nakikita ka lamang ni Gia. Huwag na po ninyong banggitin siya sa akin. Dahil sa kanyang tagumpay, eh natatantya kong hindi na siya babalik dito sa asyenda. Huwag kang magsabi ng ganyan, anak ko. Habang may pagkisikap, ay may paraan. Umasa ako. Oras na po ng trabaho, tatay. Alis na ako. Adios, anak. Mag-ingat ka sana. Jose! Ikaw bang nagsumbong kay Don Alvaro na ako'y nagpapagawa ng bahay para kay Gia? Hindi ako at hindi ko nalalaman kung anong gusto mong sabihin. Nalalaman mong gusto mong sabihin. Anong ginagawa mo sa looban ni Don Alvaro ng gabing ako'y palayas? Wala kang pakialam. Magandang panahon at mapalad, ang dilim ay biglang nawala. Sa kislap ng bituin nagliwanag, ang ligaya ngayon nalasap. Hiwaga ang aking nakita, tumimo sa puso at mga mata. Ang nais ko sana'y lumagi, ikaw yung makapiling o aking sinta. Ikaw ang buhay hanggang libingan, at kung ikaw ay walang ligaya ko'y mamamatay. Ganda maging ang siyang pangarap, ang bawat hirap ng nakakamtan ay nasawing lahat. Ito ay tunay, umukyang karalungan, saksi ang langit, nasumpa ko ikaw. Ikaw ang buhay, ikaw malaman, ang siyang hangtungan ng aking pag-ibig at pagmamahal. Ang sarap mong magmahal. Hindi ka na kayang matututong lumingat. Huwag mong sabihin yan, Rosie. Lalahanin mo ikaw lamang ang tanging ligaya ng aking buhay. Maliligo na ako, ha?
Mr. Lopez. Oh, ano, Carlos? Naku, malaking sakuna po nangyari sa atin. Oh, bakit? Sige po, ay umuwi sa asyenda nang walang paalam. Ano? Umuwi sa asyenda nang walang paalam? Opo. Ay, ito po ang sulat na naiwan sa lamin sa sina. Alam kong narito kayo, kaya naparito ako. Bakit? Ano nangyari? Sige nga. Ang lokang bata niyo na umuwi sa asyenda nang walang paalam. Marami pa naman akong kompromisyon programa para sa kanya. Pirmado na lahat ng mga kontrato at saka ako'y biglang iniwan. Ngayon ako'y nasa malaking kompromiso. Siya nga ba? At anong naiisip mong gawin ngayon? Huwag ka sanang ganyan. Pupunta ako sa asyenda upang siya ibalik. Ano pang magagawa kong iba ka? Ano? At paano kasal natin bukas? Nakahanda ng lahat. Ngunit kailangan ko gumawa ng paraan. Kailangan. Tayo na, pakasal ngayon din. Tayo. Tayo na. Senyorita, ito po ang bata niyo. Naku, Sus Mariosep. Nakabating shoot lamang. Jose? Gising ka ba? Jose? Bakit di ka sumasagot? Huwag kang sisigaw kung ayaw mamatay. Ngunit, Huwag kang maingay. Maria! Itiwan mo ako! Walang niya! Itiwan mo ako! Ate! Anak ko! Walang niya! Jose! Hindi na. Walang hiya. Ngayon hindi ka lalaban, ha? Ama ko, nasaktan ka ba? Hindi gaano, anak. Huwag kang mag-alala. Magandang hapon po, Don Alvaro. Magandang hapon naman. Aba, iya.
Ano tarito ka? Bakit ka bubalik? Anong nangyayari? Mangyari po eh. Akala ko po, minamahal niya ako. Ha? Talaga namang minamahal ka niya. At nalalaman kong pag-ibig niya sa iyo sumisiti bawat oras. Hindi po. Siya po'y may kasintahan at malapit na sila ikasal. Wala. Wala siyang kasintahan. Kasama ko siya rito sa Siena sa lahat ng oras. Ano po? Nakita po ba siya? Oo. Hindi po maaari yun. Umalis po ako sa Manila y naroon siya. Ha? Sino naman tinutukoy niyo? Aba, di si Jose. Sino akala mo? Ang senyorito Antonio po. Ano? Ang anak ko? Huwag kang gagaya. Ang batang iri. Dapat mong alamin na si Antonio malapit ng ikasal sa mayaman niyang kasuyo. Hindi mo pa ba nalalaman ang bagay na yan? Ngayon ko nalaman yan. Oo. Wala kang dapat alalahanin, Ika. Pakinggan mo ko. Ang lalaking tunay na may pag-ibig sa iyo ay si Jose. At saka, ngayon may tungkulin na siyang mataas dito sa hacienda. Siya nga po ba? Minamahal ko rin po siya, ngunit baka hindi niya ako patawarin sa nagawa kong pagkakamali. Bakit? Wala ka namang nagagawang pagkakamali. Limutin mo na lahat ng yan. Magsaya ka sana. Bayaan mo't akong bahala. Ipatatawa ko siya at aayusin ko ang lahat. Salamat po, Don Alvaro. But, huwag pa rin ko pumuwi itong damit kong to. Ayoko makita niya ako nakaganito. Oo, magpalit ka ng damit mong yan at makaayos ka gaya ng dati. Hoy, pakinggan mo ako. Huwag mo akong susut-susutan. Hindi ko gusto. At kung mayroon kang kaunting akala na ako may pag-ibig sa iyo, alisin mo sa ulo mo pagkat wala ka ng pag-asa. Ilan mo na lang ang pag-ibig mo yan kay Takyo. Lado, pagkatapos na may taas siya, pinagmamalakihan ako. Tche! Ano ba, Jose? Kagagaling ko lang po sa presidensya. Si Takyo po'y nasa kamay na ng hustisya. Siya nga ba? Mabuti. Alam po ninyo, inisip ko pong huwag na po natin pagpatuloy ang habol ko kay Takyo. Hindi po naman malubha ang kalagayan ni tatay. Ngunit, inisip ko pong hindi ko malaman kung anong magagawa natin. Siya ay nasa kamay na ng batas. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan papagbayarin silang batas sa kanyang ginawang pagkakasal. Ngunit, kung siya ibig mong patawarin, payamat akong bahala. Ngayon din tutungo ako sa presidensya at ayusin ko kung yan ang iniibig mo. Salamat po. Diyan na kayo. Ay, teka muna. Ibig kitang makausap. Jose, ikaw ba'y maligaya na ngayon sa iyong bagong buhay? Aba, opo. Lalo na kung ngayon ako nagpapagawa ng bagong bahay para sa akin at sa tatay. Ano pang aking nanaisin? Mhm. Hindi kaya kulang pa sa iyo ang kaligayahan mong yan. Kulang? Wala ka pa bang napaglalaanan ng iyong pagmamahal? Mayroon na po. Ngunit, Oo, nalalaman ko. Ngunit, hindi ka ba nakiisip na makasawa pa kayo? Naririto siya at handang pakasal sa iyo ngayon. ano po? Ang gusto ba niyo sabihin ay ako'y pakasal kay Atang? Ang utusan ninyo? Subalit, Hintay. Hintay ka muna. Pakinggan mo ako at gawin mo lahat ng aking sasabihin sa iyo. Ihanda mo isang malaking piyesta rito sa hacienda para sa inyong kasal. At ako naman, ayusin ko lahat. Pati na inyong pakisang dibdib-ligiya. Naroon siya sa itaas. Gian, naririto sa... Mm-mm. Salamat po, ako'y uwi na. Hindi ko gustong makita yung nagkaganito. Diyan na kayo. Kayo na, kaliyan, sama-sama sa galak. Pam, pam, pam.
Dito po lamang sa labas ng Alvaro. Alvaro! Iya. Salamat at gumalik ka na. Oo, sama tulong ng Diyos. Papa, Anak ko, ano, kumusta? mabuti, Papa. Papa, may ipakikilala ko sa inyo. Ipinakikilala ko sa inyo si Rosie, ang aking asawa. Kumusta po kayo, Papa? Mabuti, Iya. Naku, maganda pala. Siya nga ba? Oo, Iya. Papa, ibig ko kayo makausap ng sarili natin. Oo, sandali lamang, ha? Papa, maamin ba ng konsensya ninyo ito? Iniwan ako ni Gia sa Maynila nang walang paalam. Pirmado pa naman lahat ng mga kontrato. Kaya ako'y naparito upang ipagsama siyang muli. Hintay ka muna, anak ko. Hintay ka muna. Nawala man sa iyo ang isang giyang manganta. Eh, makakakita ka naman dito na higit pa sa kanya. Isang bagay na bago, ibang-iba at pinakamahusay sa lahat. Naririyan ang orkestrang kawayang, ipakakapuri mo sa Maynila. Narinig ko na, Papa. Ngunit, anong kwenta sa akin ng orkestrang yan? Ang kailangan ko ay pagsamang muli si Gia. Kaya't papatulungan ninyo ako. Huwag kayong
magsalita ng ganyan tungkol sa aming orkestra. Dapat yung malaman ng may-ari ng orkestra ngayon ay ama ng aking asawa. Hoy, ngayon, anong pakialam ko? Ano? Iyong asawa? Maligayang bati, Jose. Napakalaki ng pinagbago mo. Utang na loob ko po ang lahat sa inyong ama at kay Atang. Siya nga ba? Opo. Takyo? Oh. Totoo nga ba ikaw ang nagpataas diyan kay Jose? Ako nga, bakit? Aha. Payag ka bang pakasal sa akin? Oo, maski na yun din. At sino lumikha ng mga instrumentong kawayang yan? Ang aking ama po, yung pong matandang bulag na yon. Siya nga ba? Opo. Maligayang bati. Ha? Ako po ay anak ni Don Alvaro. Talaga pong nasisiyan ako sa mga instrumentong likha ninyo. Kayo po ay isang dakilang hupot. Salamat po, Senyorito Antonio. Pinalalawig niyong buhay ko sa inyong mga papuri. Wala pong anuman yan. Nais ko sanang kontratahin ng inyong orkestrang kawayan upang tumugtog sa Maynila. Yan kung kayo ipapayag. At kung kukunin mo sila, paano ang aking kontrato? Firmado ka na sa akin habang buhay. Hindi ba? Ginoo. Ang inyong mga musiko maaaring tumugtog na makabagong tugtogin. Aba, oo, miss ka nang nalalaman ninyo, hindi ba? Opo. Hayaan po ninyo patutugin ko sila ng mga tugtog na narinig ko sa inyo nung kayo nandito sa asyenda nung araw. Pakinggan ninyo. Si Jose at si Gia bagay na makasawa, no? Oo nga. Aba, ang anak mo naman natin marunong din pumili ng babae. Kung mangyari pa, tulad siya sa kanyang ama. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kung sabihin ako'y napatumpak ng pagkaasawa sa iyo, hindi ba ikaw maganda? Ah, Pilyo! Nasa ang tapat na pag-ibig. Tunay nga ako'y nasasabi. Kung ikaw ay sa akin lalapit, ang ligaya ng buhay ay Hirap na